sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling tiniyak ang kanyang suporta sa pagpapalakas sa puwersa ng Armed Forces of the Philippines. Hataw Balita. 5 akusado sa pagkamatay ni Negros Oriental Gobernador Rovel de Gamo. Pinagtibay ang pagbawi sa nauna nilang salaysay hinggil sa partisipasyon sa krimen. Hataw Balita. Philippine National Police tukoy na ang 5 persons of interest sa kaso ng pamamaril sa photojournalist na si Joshua Abiad at kapamilya nito. Hataw Balita. Department of Tourism tinapos na ang kontrata nito sa DDB Philippines matapos ang issue sa Love the Philippines Tourism Campaign video. Hataw Balita. Management ng MRT3 muling naghain ng petisyon para itaas sa 13 pesos and 29 centavos ang kanilang boarding fee. Hataw Balita. At rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo epektibo simula ngayong araw ng Martes. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang suporta sa pagpapalakas sa puwersa ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ng mahalagang papel nito sa pagbabantay ng teritoryo ng bansa. Ito ang kanyang binigyang diin sa 76th founding anniversary celebration ng Philippine Air Force sa Clark Air Base sa Pampanga kahapon, July 3. Ipinakita niya ng Air Force sa nakalipas na mga taon ang suporta nito sa Philippine Army at iba pang law enforcement agencies sa pagpapanatili ng seguridad upang maging ligtas sa anumang banta ang mga komunidad. Tiniyak naman ng Commander-in-Chief ang suporta ng kanyang administrasyon sa pagpapalakas ng kapabilidad ng hukbong panghipawid ng Pilipinas. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The Philippine Air Force Maritime Air Patrol missions are thus essential in upholding our territorial integrity and safeguarding Philippine maritime zones. The days ahead will not be easy and will demand every ounce of our strength and our resilience. The winds of change signal geopolitical challenges around our region and other parts of the world that as yet affect us. I reiterate that this administration is committed to strengthening the armed forces, including the Philippine Air Force, through the acquisitions under the AFP Modernization Program. Ayon naman sa Commanding General ng Philippine Air Force na si Lieutenant General Stephen Parreño, malaki na ang ipinagbago sa kapasidad ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Pakinggan po natin ang pahayag ni Lieutenant General Stephen Parreño. Sustain investments in technology, infrastructure, and the development of our human resource, our capability has grown. Today, we have a more robust fleet, modern platforms, functional air bases, and well-trained personnel. Hataw Balita. Pinagtibay ng 5 akusado sa pagkamatay ni Negros Oriental Gobernador Rovel de Gamo ang statement of recantation o pagbawi sa nauna nilang salaysay hinggil sa partisipasyon sa krimen. Ito'y sina Joric Labrador, Benji Rodriguez, Winrich Esturiz, Eugelio Gonyon Jr. at John Louis Gonyon. Kasabay ito ng isinagawang preliminary investigation o pagdinig sa mga reklamong murder laban kay suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tevez Jr. Bunsod nito, naniniwala ang kampo ni suspendidong mambabatas na wala ng ebidensya o testimonya na direktang mag-uugnay kay Kong Tevez sa krimen at kung may akit man ang reklamo sa korte ay mahina ito. Pakinggan po natin ang pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio, ang abogado ni Kong Tevez. As we know, without testimonial evidence directly linking Congressman Tevez, without the confession, ay mahina po ang kaso. Ngayon, malalaman natin kung gaano ka-independent
ang panel kung notwithstanding the 10 recantations at no other evidence linking Congressman Teves. Kaugnay nito, pag-aaralan umano ng kampo ni Congressman Teves kung kailan pang maghain o kung kailangan pang maghain ng counter affidavit o kontra salaysay sa susunod na pagdinig sa July 17. Kasama sa ikokonsidera nila ang mga karagdagang dokumento na isinumite ng National Bureau of Investigation o NBI tulad ng USB at malinaw na kopya ng mga litrato. Hataw Balita. Naniniwala ang Philippine National Police o PNP na posible nang maresolba ngayong linggo ang kaso ng pamamaril sa photojournalist na si Joshua Abiad at kapamilya nito sa Quezon City hapon noong Huwebes, June 29. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, mayroon ng 5 persons of interest ang pambansang pulisya sa nangyaring pananambang. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. They already have the lead ngayon at hopefully sabi niya kung hindi matatapos itong linggo nito, they are confident na makukuha na po nila yung mga suspects. Meron na po silang 5 persons of interest at kasalukuyan po nila itong pinapollow up, although I cannot give more details so as not to compromise po and prem yung ongoing follow up po nila. Nauna na ang kinumpirma ni Quezon City Police District Director Police Brigadier General Nicolas Torre na pumanaw na ang isa sa batang pamangkin ni Abiad na tinamaan ng bala sa ulo. Ayon kay Colonel Fajardo, ang mga namaril sa nasabing krimen ay pawang mga biyasa na sa pananambang base sa nakita sa closed-circuit television footage. Ito pong mga nagtangkang mag-ambush po dito sa ating kapatid sa media po ay this involves a professional group. So nag-iingat po tayo sa pagbibigay ng information. Hataw Balita. Humingi na ng tulong ang Philippine National Police sa grupong Moro National Liberation Front o MNLF para maaresto si dating maimbong Sulu Vice Mayor Pando Mudyasan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang naturang hakbang ng pulisya ay nabuo para mapadali ang paghahanap kay Mudyasan dahil posibleng kabisado nito ang lugar kumpara sa mga pulis. Bukod dyan, kinakanlong din umano ng grupong Abu Sayyaf ang dating vice-alkalde. Sinabi pa ni Police Colonel Fajardo na naglagay na rin ang checkpoint ang PNP sa mga karating lugar sakaling nakalabas na nga ito ng Sulu. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Well, the challenges involves really na kabisado nila yung lugar at apparently may mga kumakanlong din na ibang grupo. Alam natin na there are reports being provided to us na ito nga pong grupo ni Pando Mudyasan ay nakikialign at supporter nga po nitong Abu Sayyaf group, and we know na yung kanilang familiarity doon sa lugar ng Sulu ay mas kapado nila, kaya nga nakalusot sila doon sa mga border control. Hataw Balita. Sa iba pang balita, tinapos na ng Department of Tourism o DOT ang kontrata nito sa DDB Philippines, ang advertising agency na gumawa ng Love the Philippines Tourism Campaign video na naging kontrobersyal matapos gumamit ng stock footage ng ibang mga bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng kagawaran na bagaman humingi na ng public apology ang DDB at inako ang buong responsibilidad sa pangyayari, itutuloy pa rin ng ahensya ang termination proceedings sa kanilang kontrata sa nasabing agency. Posibleng gumawa rin sila ng iba pang mga hakbang sakaling magdulot ng masamang epekto sa turismo ng bansa ang issue. Nauna nang humingi ng paumanhin ng DDB Philippines matapos nitong aminin na may stock video sa bagong Love the Philippines campaign video ng DOT na inilunsad lamang noong nakaraang linggo. Hataw Balita. Tinawag na trabahong tamad ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang paggamit ng DDB Philippines ng stock footage sa paggawa ng Love the Philippines campaign video ng Department of Tourism o DOT.
Umaasang mambabatas na mabibigyang aksyon ang nasabing issue bago pa ang isasagawang budget hearing sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kamara. Si Senator Nancy Binay na siyang chairman ng Senate Committee on Tourism, umaasa naman na itatama ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang nasabing promotional video. Nag-aalala ang senadora na maaaring mabahira ng kontrobersya ang magandang imahe ng Pilipinas sa international community. Sa kasalukuyan, tinanggal na ng DOT ang naturang kontrobersyal na video sa kanilang YouTube channel at social media pages. Hataw Balita. Oy, good news po sa ating mga kababayan na may maintenance. Mas mabibili na ng mura ang 59 na gamot para sa cancer, hypertension, high cholesterol, diabetes, mental illness, tuberculosis at kidney disease. Ito'y matapos na idagdag ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga naturang gamot sa listahan ng Value-Added Tax-Exempted Products sa ilalim ng Train Law at Rate Act. Layo ng naturang hakbang na mas pagaanin ang buhay ng mga Pilipino, lalo na ng mga may sakit na nakakailangan ng regular na gamot. Hataw Balita. Muling naghain ng fair hike petisyon ng management ng MRT3 nitong Lunes, July 3. Nakasaad sa petisyon ang hiling na itaas sa 13 pesos and 29 centavos ang boarding fee, habang dagdag na 1 peso and 21 centavos naman sa kada susunod na kilometro ng biyahe. Sakaling maprubahan, magiging 17 pesos na ang minimum na pamasahe sa MRT3 mula sa kasalukuyang 13 pesos, habang 34 pesos naman ang maximum fare mula sa kasalukuyang 28 pesos. Ayon sa Department of Transportation, posibleng abutin pa ng 2 buwan bago madesisyonan ng board kung a-approve pa ng hiling na dagdag pasahe sa MRT. Pakinggan po natin si DOTR Secretary Jaime Bautista. I think they are also entitled to fare increases. So they need funds to support their operations, to see to it that they continue to operate safe and provide convenience to the riding public. Hataw Balita. Good news naman sa ating mga motorista. Epektibo po ngayong araw ng Martes, July 4, ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. 70 centavos ang tapya sa presyo ng kada litro ng gasolina. Kaparehong price rollback din ang ipatutupad sa diesel, habang 85 centavos naman sa kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, ang oil price rollback ay bunsod ng posibleng pagtaas ng interest rate ng mga bangko ng malalaking bansa. Hataw Balita. Nakatakdang i-review ng Movie and Television Review and Classification o MTRCB ngayong araw ang pelikulang Barbie. Ang pahayag ng MTRCB ay matapos matanong kung ibaban rin ng ahensya ang pelikula patapos itong iban sa Vietnam dahil sa isang eksena kung saan makikita sa isang mapa ang 9-dash line ng China sa South China Sea. Ang 9-dash line ay ginagamit sa mga mapa ng China upang ipakita ang claims nito sa malaking bahagi ng South China Sea. Iniyak naman ng MTRCB na isa sa ilalim sa patas na review ang pelikula alinsunod sa Presidential Decree No. 1986. Nakatakdang ipalabas sa Pilipinas ang pelikulang Barbie sa July 19. At sa ating ulat panahon sa kasalukuyan, batay po sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay kasalukuyang umiiral sa bahagi ng Mindanao. Patuloy naman ang pag-iral ng easterlies o ang mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko na inaasahang makakaapekto sa mga lugar sa Eastern Visayas. Mataas ang tsansa na makararanas ng generally fair weather ang buong kapuluan kung saan magiging mainit at maalinsangan ang
ng panahon, lalo na sa tanghali. Gayunman, may mga tsansa pa rin ang pagkakaroon ng isolated rain shower o thunderstorm dulot ng easterly sa ilang mga lugar, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Wala pa rin po tayong minomonitor o inaasahan na bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na araw. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa ITCC at localized thunderstorms. Samantala, makararanas naman ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region ng pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil pa rin sa ITCC o easterlies. Manatiling alerto sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Ang agwat ng temperatura para po sa Baguio City ay maglalaro mula 18 hanggang 25 degrees Celsius, sa Metro Manila ay 25 to 34 degrees Celsius, 23 to 30 sa Tagaytay City area, sa Legazpi City ay 26 to 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa City ang temperatura po ay maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius, 26 to 31 sa Cebu City area at sa Davao City mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Magandang balita dahil sa kasalukuyan wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa. Kaya po ang ating mga kababayang mangingisda pati na rin ang may mga maliliit na sasakyang pandagat ay malayang makapapalaot sa mga baybayin. Sisikat po ang araw mamayang alas 5:31 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 6:30 ng gabi. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Oras alas 5:28 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Naibaba na ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 2 ang ipinatutupad na alert level status dito sa Myanmar. Sa kabila nito, hindi pa rin pinahintulutan ng ahensya ang pagpapadala o deployment ng mga bagong manggagawang Pilipino na magtatrabaho doon. Si Leslie Videm, humahataw. Hataw Balita. Hindi pa rin pinapayagan ang pagpapadala o pagde-deploy ng mga first-time Filipino workers sa bansang Myanmar kahit na ibinaba na ng Department of Foreign Affairs ang alert level status nila para sa naturang bansa. Ibinaba na ng kagawaran sa alert level 2 ang status sa Myanmar mula sa nakaraang alert level 4. Ayon kay DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega, ipinapatupad pa rin ang deployment ban sa first-time overseas Filipino workers dahil may ilang mga lugar pa rin doon na may tensyon o may kaso ng rebelyon. Yun po yung level ngayon, alert level 2. Ibig sabihin, yung mga nandun na may working visa, legal na nagtatrabaho doon, papayagan natin bumalik. Pero wala pa rin yung employment, no? Yung bagong contracts, hindi pa yon. Sa kasalukuyan, papayagan na makabalik sa Myanmar ang mga OFW na planong umuwi ng Pilipinas kung sila ay may valid working visa sa ilalim ng Alert Level 2. Mapayapa yung selected areas. Kaya po alert level 2 restricted. Hindi to safe lahat kasi may mga lugar na may rebellion pa. Pero at least mga nandun na ay natutuwa sila, masaya sila na makakabakasyon sa Pilipinas muli at makabalik sa Myanmar bilang legal na worker. Samantala, ikinatuwa naman ng ilang OFW sa Myanmar ang pagpapababa sa ipinataw na alert level status sa bansa. Ang OFW na si Christina Quizon, ibinahagi ang kanyang 4 na taong pagtitiis na hindi makauwi ng Pilipinas dahil sa naganap na tensyon sa kanilang lugar noong 2021 kasabay ang COVID-19 pandemic. Ayon sa kanya, hindi siya nakauwi dahil nakiusap ang kanyang amo noon na manatili sa kanyang trabaho at huwag na munang sumama sa repatriation ng pamahalaan. Natatakot din siya noon na baka hindi na muling makabalik pa sa Myanmar sa oras na makauwi ng Pilipinas dahil baka ipagbawal naman ito ng gobyerno. Ngayong ipinatupad na ang pagpapababa ng alert level status sa kanyang kinaroroonan, nais niyang tuparin ang matagal niyang planong makauwi ng Pilipinas at magbakasyon. May nabuti ko rin pong hindi umuwi.
Kasi po natatakot po ako na baka hindi na makabalik. At ngayon po na naibaba na sa alert level 2, ibig pong sabihin, kami pong mga kasalukuyang pong nagtatrabaho ay pwedeng umuwi at pinapayagan din pong makabalik sa Myanmar. Sa ngayon, makakauwi na po kami at makikita na po namin ang mga mahal namin sa buhay. Kasabay ng inaasahang pag-uwi ng Pilipinas ng mga OFW na matagal nang nanatili sa gitna ng kaguluhan at tensyon. Hinikayat naman ng DFA ang mga OFW na iligal na nagtatrabaho sa Myanmar na umuwi sa bansa upang makapagparehistro para maging legal ang kanilang pagtatrabaho doon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, humahataw! Nasabat ng pulisya ang pinatuyong mga dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 84,000 pesos mula sa 4 na suspect sa Bacoor City, Cavite. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Bandang alas 8 ng umaga kahapon, July 3, nang magsagawa ng anti-illegal drugs operation ng Bacoor City Police sa Barangay Molino 3, Bacoor City, Cavite. Sa nasabing operasyon, 4 na drug suspect ang naaresto ng mga otoridad. Nasabat mula sa mga nahuli ang nasa 725 grams ang hinila ng pinatuyong dahon ng marijuana na may tinatayang street value na mahigit 100,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Bacoor City Police ang mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Sinimula ng local government unit ng Angeles City sa Pampanga ang paggamit ng solar power sa pamamagitan ng paglalagay nito sa kanilang government offices. Bahagi ito ng paghahanda para sa gagawing solar panel transition ng lungsod. Si Leslie Widem, humahataw! Hataw Balita. Sinimulan na ng pamahalaang panglungsod ng Angeles sa Pampanga ang pag-i-install ng solar panel sa mga government office. Layunin nito na mabawasan ang carbon footprint ng syudad at maipromote ang clean energy solutions. Ayon sa local government unit, sa pagpapagawa ng renewable energy sources, partikular ang solar panels ay mababawasan ang paggamit ng fossil fuels upang maprotektahan ang kalikasan at mapangalagaan ito hanggang sa hinaharap. Makatutulong din ang paggamit nito upang mabawasan ang air pollution at para hindi na dumedepende sa non-renewable energy sources ang lungsod. Kukumpletuhin sa unang phase nito ang paglalagay ng mga solar panels sa government buildings, facilities at streetlights. Hindi lang ito makatitipid sa bayarin sa kuryente, kundi mas madaragdagan din ito, masusustinihan ang kalinisan at ang pangangailangan ng komunidad. Upang maipatupad ito, makikipag-collaborate ang Angeles City sa mga renewable energy experts at private partners upang magawa ang solar power initiative ng epektibo at mahusay. Ang paglipat patungo sa paggamit ng solar power ay naaayon sa pandaigdigang pagsisikap na labanan ang climate change at mabigyang diin ang pangako ng lungsod na matiyak ang pangangailangan nito sa hinaharap. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, humahataw! Maglalagay ang Department of Agriculture ng communal garden sa 28 evacuation site para sa mga evacuee sa Albay sa gitna ng nagpapatuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DA, malaking tulong ang pagtatanim sa mga evacuee upang mayroon silang pagkakaabalahan at makakaing gulay, lalo na't hindi pa tiyak kung kailan mananahimik ang Bulkang Mayon. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Nagsimula ng magbungkal na mga taniman ang mga residente sa communal o community garden na inilagay ng Department of Agriculture sa mga evacuation center sa 6 na munisipalidad na apektado ng patuloy na pag-aburuto ng Bulkang Mayon. Layunin ng DA na matulungang maging matatag sa kinakaharap na sitwasyon ang mga evacuee na 3 linggo nang nananatili sa kanilang pansamantalang tinutuluyan. Pampawi rin ito ng naranasang pagkainip sa kanilang paglayo sa kinagis ng kapaligiran.
Kaya naman ang kinagis na nilang pagtatanim sa paanan ng bulkan ay may sasagawa na nila kahit sa evacuation center. Namahagi na ang Department of Agriculture ng mga binhi sa ilalim ng High Value Crops Development Program sa mga evacuee na nasa evacuation sites. Sa ilalim ng Department of Labor and Employment o Dole Tupad Project, magtatanim ang mga residente sa ilalim ng Cash for Work kung saan makatatanggap din sila ng financial assistance mula sa ahensya. Naglaan din ng mahigit 2 milyong pisong interventions na na-turn over na sa Provincial Agriculture Office at Albay Veterinary Office. Kabilang dito ang 70 laminated sacks, 10 knapsacks sprayer at 30 plastic drums. Nagbigay din ng iba't ibang training sa vegetable productions ang ahensya para sa mga evacuee. Nagsagawa naman ang regulatory divisions ng Integrated Laboratories Livestock Health Monitoring at Disease Surveillance sa mga hayop na nasa kanilang itinalagang evacuation center. Kumuha ng blood at fecal sample collections sa mga hayop upang mapigilan kung may anumang sakit na maaring kumalat. Sa ngayon, nasa 1,120 hayop ang inilikas ng Albay Veterinary Office mula sa 21 evacuation center. Kasama dyan ang 467 kalabaw, 628 na baka at 25 kambing. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Kasalukuyang bumababa ang aktibidad o sitwasyon ng Bulkang Taal sa Batangas. Sa ngayon, nananatili pa rin nasa Alert Level 1 ang Taal Volcano sa kabila ng pagiging kalmado nito. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, maaari pang ibaba ang alert level nito kung patuloy pa rin na mamamalagi sa mababang aktibidad ang bulkan. Nakapagtala lamang ito kahapon, July 3 ng 1 volcanic tremor, 1,165 na tonelada ng pagbuga ng sulfur dioxide at nasa 1,500 na metrong taas ng plume o pagsingaw na napadpad sa bahaging Hilagang Kanluran. Ito ay mababa ng higit kumpara sa mga nakaraang naitatalang aktibidad ng Taal Volcano nitong mga nakaraang buwan. Hindi pa rin naman nagiging kampante ang mga otoridad dahil maaaring magbagong sitwasyon nito anumang oras, kaya patuloy pa rin ang pagbabantay sa Bulkang Taal. Hataw Balita. Nagtulong-tulong ang mga residente sa Tanawan, Batangas sa paglilinis ng Taal Lake. Layo ng grupo na maisaayos at malinis ang lawa na tanging inaasahang pangkabuhayan ng mga mangingisda. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita. Isa lamang ang Taal Lake sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisdang nakatira malapit sa lawa. Isa sa mga dahilan ng sobrang pagdumi ng tubig doon ay ang mga basura na nagdudulot umano ng epekto sa mga isdang pinaparami. Nagsagawa ang samahan ng People's in Action Club katuwang ang mga residente ng Barangay Ambulong, Tanawan City, Batangas sa paglilinis ng Taal Lake. Ambulong ay patuloy na naglilinis dito sa ating Taal Lake upang maibalik po natin yung dati nitong ganda at kalinisan. Ginagawa po namin ito upang yung aming pong mga anak ay ma-experience pa rin po nila ang ganda at makapaligo pa rin po sila dito sa ating Taal Lake. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa aking mga kasama at sana po ay magtulong-tulong po pa tayo para sa kagaganda ng ating Taal Lake. Ayon kay Sherwin Mendoza, patuloy nilang gagawin ang paglilinis ng mga kanal at ang paglalagay ng mga screen o harang sa mga ito upang ang mga basura ay hindi maanod patungo sa lawa ng Taal. Nakikiisa sa project ng paglilinis ng ating lawa. Ang payo ko lang po ay maging marespeto tayo sa ating kalikasan, lalo-lalo na sa ating lawa. At susumikapin po namin na pagtulungan linisin ng ating lawa para mas maganda po ang ating kalabasan, mas maganda ang makikita sa ating kapaligiran. Patuloy nilang gagawin ang malawakang paglilinis ng lawa, katulong ang mga residente at mga mangingisda upang ipagmalaki ang kanilang magandang lugar at makita pa ng mga susunod na henerasyon.
Nakikiusap naman ang grupo at ang mga nakatira malapit sa Taal Lake na huwag nang magtapo ng basura kung saan-saan upang maibalik ang sigla ng naturang lawa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng barangay na kumpunihin ang 3 bahay na nawasak matapos daanan ng buhawi kahapon sa Barangay Dalipay sa bayan ng Milaor, Camarines Sur. Ayon sa mga opisyal ng barangay, gumawa na sila ng resolusyon upang magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan ng buhawi. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita. Pinagtulong-tulungang ayusin at kumpunihin ng mga tao sa Barangay Dalipay ang mga nasirang bahay matapos tamaan ng nagdaang buhawi sa bayan ng Milaor, Camarines Sur noong July 2. Magpapaabot na ng tulong ang Barangay Council sa mga pamilyang nasalanta ng naturang malakas na buhawi na dumaan sa lugar. Ayon kay Barangay Chairman Romeo Rodriguez, may pondo ang kanilang barangay na pwedeng itulong sa mga ganitong kalamidad na dumadaan sa kanila, lalo na't ang mga nasalanta ay ibinibilang nila sa mga pamilyang poorest of the poor. Oo, may nagsisyon nga kami kanina. Napag-usapan namin ang bigyan sila ng food pack at ng financial assistance kung anong dapat bibigay para may maayos ang bahay nila. Kung bibigyan ng pako, bigyan ng pako. Kung bibigyan ng pandingding, bigyan ng pandingding. Kung sira yung tip nila, kung anong may bibigay. Alam mo naman ang barangay, pag nakitang na diadaanan ng mga ganun sakuna, marunong tumulong kaagad. Tinulungan ng mga taga-barangay na maayos kaagad yung bahay nila. Samantala, natatakot pa rin ang ilang mga residente sa lugar sa tuwing naaalala nila ang buhawi na tumama sa kanilang lugar. Ayon kay Ginalyn Clavisia, na isa sa mga nasiraan ng bahay dahil sa buhawi, nangangamba pa rin sila na baka maulit ang pangyayari. Nakakatakot po. Sobrang ngayon lang po nakikita namin na dumidilim. Nakakatakot na po. Kwento pa ni Ginalyn, hindi na sila nakatakbo dahil nung marinig nila ang malakas na hangin ay malapit na ito sa kanilang bahay. Humawak na lamang anila sila sa poste ng kanilang bahay kasama ang kanilang mga kapatid at mga magulang upang hindi matangay pataas ng buhawi. Ginawa pa namin, napunta kami sa loob. Naghawak po kami sa mga poste para naman po may mahawakan kami para matibay kung sakali po lumakas lalo. Samantala, nananawagan pa rin ang mga pamilya na matulungan sila upang maipaayos ang kanilang nasirang tahanan. Sana po matulungan naman po si mama kahit papaano kasi silang hanap buhay lang po nila, magsasakaran din po. Kaya po sana matulungan kahit yero pero yung mga kesame lang po. Pinuntahan na din ng DSWD Milaor ang mga pamilya upang ma-assess ang kanilang mga kinakailangan pang tulong bukod sa pagpapaayos ng kanilang nasirang mga bahay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa site ng pagtatayuan ng proyektong pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program sa San Fernando City, Pampanga. Tiniyak naman ng Pangulo ang pagpapalawig sa proyekto upang mas maraming Pilipino ang maabot at makinabang sa naturang programa. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang itatayong proyektong pabahay sa 9.8 hectares na lupain sa Barangay del Carmen sa San Fernando City, Pampanga netong Lunes, July 3. Tinawag itong Crystal Peak Estates na may 8,352 units at 30 gusali na inaasahang higit 80,000 pamilya ang makikinabang sa oras na matapos ang proyekto. Kabilang sa mga target beneficiaries ay ang mga overseas Filipino worker, government employee, guro, pulis at sundalo.
Hangad ng programang ito na mabigyan ng isang matiwasay na komunidad ang mga maninirahan. Bukod po riyan, siniguro rin natin na ang residential units ay malapit sa mga eskwelahan, sa mga ospital, pamilihan at iba pang mga recreational facilities. Isa po itong patunay sa masusing pinagplanuhan ng programang ito dahil hindi lamang mga bahay ang itatayo kung hindi ang pangkalahatang komunidad. Layunin din na 4PH program na magpatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang 6 na taong termino ni Pangulong Marcos upang masolusyonan ang problema na kakulangan ng pabahay sa bansa. Bilang priority program ng Administrasyong Marcos, tuloy-tuloy naman ang pagpapalawig sa 4PH program sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa buong bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Monar, humahataw! Hataw Balita! Nagpapatuloy ang pagpapatayo ng 1 milyong pabahay para sa 1 milyong pamilyang Pilipino bago matapos ang taon. Samantala, nais naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na matiyak na tuloy-tuloy ang construction ng kanyang housing project sa buong bansa. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Bukod sa sinasagawang konstruksyon ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program ng Administrasyong Marcos sa San Fernando, Pampanga, ongoing na rin ang pagpapatayo sa Minalen at Candaba sa naturang lalawigan. Sa buong Luzon, 11 bayan na ang may ongoing construction, 3 naman sa Mindanao at Visayas. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, Secretary Jose Rizalino Acusar, pipilitin nilang bago matapos ang taon na maabot ang 1 million housing units ng gobyerno. Pero sa nangyayari ngayon, nahihirapan sila sa paghanap ng lupa sa ibang lugar at matagal din anyang gawin, lalo na't kung ito ay pa-vertical na pabahay. Una, siyempre, yung paghahanap ng lupa at sa lupa na yung problema namin. Ay, sa tingin namin, meron kayo may deliver na bahay talaga out of 100,000 by next year. Kasi iba na tatayo. Kasi iba kasi mayroon na 12-story, 25-story, pagka 25-story, 12-story, 1 year. Ayon naman kay Federico Lacsa, ang President and CEO ng Social Housing Finance Corporation o SHFC, mahihirapan ang pamahalaan na maabot ang 1 milyong pabahay kada taon. Hindi dapat ito madaliing matapos. Ang kailangan, maayos at ligtas itong magagamit ng mga benepisyaryo, kabilang na mga overseas Filipino workers, mga uniform personnel at mahihirap na pamilya. Kaya nga sabi ni Secretary, hindi naman pwedeng madali yan ito dahil mga vertical structures ito. No? Dapat yung structural integrity ng bawat building, sisiguraduhin natin. Kabuka dito sa San Fernando, medyo malambot ang soil dito. Every time na magtayo ka ng dito, yung foundation pa lang, 2 buwan nang gugugulin mo. Samantala, tiwala pa rin si Pangulong Marcos na maabot ang pabahay para sa 1 milyong pamilya bago matapos ang taon. Naniniwala siya na magagawa ito kung tutulungan siya ng mga private sector o local government units sa mga probinsya. Magtulungan po tayo, ay rally natin ang bayanihan sa lahat ng oras. Ito ang susi. Kasama-sama natin pag-ahon mula sa pagsubok ng ating kinaharap. Sa ating pagkakaisa, tiyak akong hindi lang mabubuo ang ating mga pangarap ng pabahay. Matakamit din natin ang isang mas maliwanag at masaganang kinabukasan para sa ating lahat. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Naipwersa ng AP Cavaliers ang do-or-die Game 2 sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off at tapos patumbahin ang PNP Responders habang hindi na pinahirit pa ng Senate Sentinels ang Office of the President Executives na makaabante pa sa finals. Si Rina Villamor, Kamara, humahataw!
tagumpayin ang Judiciary Magics noong Miyerkules. 4 na kupunan na lamang natitira dito sa ating playoffs, kung saan maghaharap dito ang kupunan ng Senate Sentinels kontra sa OP Executives. Ang PNP Responders re-resback naman para makuha ang kanilang panalo kontra sa AFP Cavaliers. Ang twice to beat advantage, kapwa na sa PNP at Senate team. Ang Senate Sentinels kumpleto ang kanilang lineup sa laro na pinapangunahan ng kanilang 3 senador na sina Sonny Angara, Joel Villanueva at Senator Bongo. Samantala, hindi naman nakapaglaro si Mark Lapid para sa OP Executives habang nagbabalik laro naman sila MJ Bayang at DJ Palatao. Mabilis ang naging laro ng OP sa simula pa lang, kung saan sunod-sunod na puntos ang ipinamalas nila Sanyosa, Guevara at Alvarez, na sinabayan naman nila Parawan, Villanueva at Sanggalang para sa Sentinels para magtapos sa 18-17 pabor sa OP sa first quarter. Parawan doesn't know there's somebody behind him. 2 free throws agad ang naibigay ni Parawan sa unang minuto pa lang ng second quarter. Dikit ang labanan dahil sa maigpit na depensa na pinakita ng Senate, habang magandang poste naman ang ipinamalas ng OP team. Sinaga ng Senate na makalapit sa basket at makuha ang mas maraming 2 points para makuha ang 9 na puntos na kalamangan sa first half, 38-29. Limitahan si Malaga, limitahan ang rebounds at mag-box out sa mga gwardya ng Sentinels ang ilan sa sinabi ni Coach Fernandez sa OP sa pagpasok ng third quarter. Bukod kay Alvarez, naging determinado sa laro si Bayang para tumulong sa OP, mapa-assist man o score dahilan para pababain ang lamang sa 5 puntos sa huling 3 minuto ng third quarter. Nagtabla sa 51 points sa huling 8 minuto ng laro sa mga baskets na binigay nila Sanyosa at Bayang. Naging dikit ang labanan at nagpalitan ng mga puntos ang 2 panig. 57 all sa huling 2 minuto ng laro. Pumasok ang mga free throw ni Malaga na nagbigay ng panalo sa Senate team 60-57. Tinanghal na best players of the game sina Ray Malaga at Jonel Sanggala. Una nang nagkita ang OP at Senate team noong April 23 kung saan nanalo ang OP ng 5 puntos. Napakasarap po ng pakiramdam na pumasok na po kami sa finals. Congratulations po sa OP dahil napakaganda po ng binigay nilang laban. Hanggang final few seconds of the game, anybody's ball game po. Salamat sa pamunuan ng OPPMS for giving us the chance to be part of the team. Siyempre masaya ako, we reached the semifinals kasi yung last EFO, kung hindi ako nagkakamali, hindi naman kami pumasok ng semis. Sa second game, naipuwersa ng mga manlalaro ni Coach Sonny Manukat ang isa pang laro sa playoff matapos matalo ang mga kapulisan. Unang puntos pa lang, bigay todo na si Humalesa sa AFP, ngunit hindi naman nagpaawat ang PNP sa pagresponde mula sa puntos ni Demesa. 15-13 sa pagtatapos ng first quarter, pabor sa AFP. Naging mainit si Andal ng AFP na nagbigay ng 5 puntos sa second quarter, kung saan nanguna pa rin sila sa first half 38-30. Pinilit na makabalik sa laro ng PNP, ngunit nahirapan silang maipasok ang mga tira at maisahan sa depensa ang mga militar. Nagkaroon ng agawan ng bola sa nalalabing 4 minutes and 44 seconds ng aksyon sa second half, dahilan upang magpatawag ng jump ball. Mahigpit na depensa ang ipinamalas ng police force para pigilan ng AFP na makalapit sa basket. Ito na rin ang dahilan para bumaba ang lamang ng Cavaliers sa 2 puntos lamang. Bigay todo naman si Yamamoto sa pagsisimula ng fourth quarter para muling palawakin ang lamang ng mga militar. Sagutan din ng puntos ang binigay nila Demesa, Andal at Gomeak para magtabla sa 56 points sa huling 7 minutes and 55 seconds ng laro. Confidence is there for Gomeak. Iyawan ng mga fans sa Nova Desi Convention Center dahil hanggang sa huli walang bumibitaw sa magkalaban.
Natupad naman ang pinaghirapan ng AFP na ma-extend sa isa pang laro ang playoff nang manalo sila sa scores na 78-72 kung saan nag-step up sa laro sina Paul Anthony Yamamoto at Hiralfredo Andal na kapwa may 24 at 21 points. It's all about defense. Nag-prepare talaga kami doon sa mga players nila. Nanood kami ng mga games ng PNP. It's all about defense and preparation. Nagkaroon ng foul trouble yung mga big namin eh. Medyo nahirapan kami sa ilalim. Maganda yung game plan ng AFP. Congrats sa kanila. Isang panalo pa ang kailangang maiuwi ng AFP Cavaliers para makapasok sa finals round. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Rina Villamor, Camara, humahataw. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Lucas Kapitulo 1, talatang 50. At ang kanyang awa ay sa mga lahit-lahit, sa nangatatakot sa Kanya. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-4 sa buwan ng Hulyo 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.